Ika-12 kabanata ng Imperyo Romano Julius Caesar sa Brundisium. Noong ika-9 ng Marso taon 49 bago kapanahunan o 49 BC, nakarating si Caesar sa Brundisium. Siyudad ito ng Brindisi na ngayon sa pampang ng Calabria sa karagatang Adriatiko. At nalaman niya na naipadala na ni Pompey ang karamihan ng kanyang army patawid sa dagat Adriatiko patungong Epirus sa Gresya. Nakapagbakwit na rin siya ng maraming mga senador at opisyal paalis doon at naghihintay siya noon ng sasakyang pabalik para silang mga naiwan ng panghuling sumakay ay tumungo na rin doon. Pinatibay niya ng husto ang paggwardiya sa siyudad. Kaya noong dumating si Caesar doon, kaagad na kinubkob at binarikadahan niya ito at pinasimulan niyang barikadahan ang bunganga din ng lawa. Nagpatayo si Caesar ng pantalan sa magkabilaang panig ng may haba na nagpahanggang sa pinakamalalim na bahagi ng tubig kung saan sila maaring makapagpatayo. Nagpagawa siya ng mga balsa na nakaangkla sa kalaliman ng tubig at nakahilera mula sa isang pier hanggang sa kabila. Nagtayo siya ng tore sa mga balsang ito at pinagwardyahan niya ng mga sundalo. Sinigurado niyang lahat ng mga sulok ay walang malulusutan. Habang nangyayari ito, ayon kay Caesar sa kanyang panulat tungkol sa pangyayaring ito, siya ay umasa pa rin noon na si Pompey ay aatras at makikipag-ayos ng kasunduan. Nagpadala siya ng mensahe kay Pompey para sila mag-usap ng harapan. Subalit, hindi siya sinagot nito. Magpagayunman, inutusan ni Caesar si Gaius Caninius Rebilus na makipagkita sa isa sa mga tauhan ni Pompey na si Lucius Scribonius Libo at kumbinsihin nito si Libo na noon ay kaibigang malapit ni Rebilus na mag-organisa siya ng pag-uusap ni Caesar at Pompey para hanggat maaari ay maiwasan ang digmaan. Ang sagot noon ni Pompey ay anumang negosasyong ganoon noon ay imposibleng mangyari dahil wala ninuman sa mga nahirang na konsul ng pamuno ang Roma ang naroon upang mapatnubayan nila ang pag-uusap nila. Tinanggap ni Caesar ang kasagutang iyon ni Pompey na ang katuturan nito ay wala na talagang pagkakataon o pag-asa pa ng usapang kapayapaan. Sapagkat natanto niya na pinag-isahan na siyang pinagsarahan ng anumang pakikipag-usap, panindigan niya na isulong ang kanyang pakikipaglaban. Kaya lalo na niyang pinabilis ang pagkubkob sa siyudad ng Brundisium. Ang sasakyang pandagat na hinintay ni Pompey ay bumalik bago natapos ang mga trabahong ipinapagawa ni Caesar na pangbalakid sa pinaglagi ang siyudad ni Pompey. Naging mabagal ang trabaho ng mga manggagawa ni Caesar dahil hindi huminto ang hukbo ni Pompey mula sa loob ng siyudad na nagpadala ng mga bapor at mga balsa para guluhin ang mga ito. Kaya hindi natapos ang mga trabahong pangharang na pinagawa ni Caesar bago bumalik ang sasakyan para kay Pompey. Dahil dito, nakapagplano si Pompey ng kanyang pagtakas. Para pahiyain si Caesar kung sakaling magpwersa siyang pumasok sa looban ng siyudad, pinuno ni Pompey ang mga daan sa loob ng siyudad ng mga barikada at mga patibong, maliban lamang sa 2 eskinita patungo sa lugar ng sakayan ng barko o embarkasyon. Sa gabi ng kanyang planong pagsakay sa bapor, dinoble ni Pompey ang bilang ng mga gwardiya sa ibabaw ng mga makakapal na sementong pader na pangdepensa sa paligid ng siyudad at inutusan niyang sila'y magsagawa ng matinding pangsalakay sa mga puwersa ni Caesar sa may tubigan sa labas ng siyudad. Noong nagdilim na, pinadaan niya ang kanyang hukbo sa 2 eskinita na pinaiwanan niyang bukas patungo sa sakayan at dali-dali silang sumakay sa barko. May mga tao sa loob ng kabayanan na kampi kay Caesar at nakikutyaba silang nagbigay alam sa mga sundalo ng army ni Caesar sa labas. Nagsabi sila ng mga nangyayari sa loob ng siyudad sa pamamagitan ng mga senyas. Kaagad na nagdala ang army ni Caesar ng mga hagdan sa mga pader na bato sa paligid ng siyudad
at nag-akyatan sila tungo sa ibabaw. Napasok nila ang syudad, subalit dahil sa mga patibong na ipinahanda ni Pompey sa looban, hindi nila napagtagumpay ang hadlangan ang hukbo ni Pompey sa kanilang pagtakas, maliban sa 2 bapor na naabutan nila dahil bumangga ang mga ito sa malaking tambak ng lupa na ginawang balakid ng kampo ni Caesar. Napasakamay kay Caesar ang Brundisium sa pagkakataong iyon. Ang kaigihan ng nangyari ay dahil dito ang buong Italia ay nasakop na niya. Ang ikinasama nito ay nabigo siya sa pagpigil kay Pompey na tumakas. Gusto sanang habulin ni Caesar ang lupon ng mga barko ni Pompey na tumawid sa Adriatico dahil ayaw niyang makumbinsi ni Pompey sa kanyang panig ang mga pangkat ng hukbong Romano na iniwanan niyang nagbantay sa mga teritoryo sa silangan. Subalit wala siyang sapat na mga bapor noon. Ibinaling niya ang isip niya sa Hispania na kinaroroonan ng malaking hukbong tapat kay Pompey at pinangambahan niya ang posibilidad na mahimok ng mga ito ang mga hukbo sa mga teritoryo doon na panig sa kanya kay Caesar. Nagpasya siyang magtungong kanluran at magsagawa ng panigurong pagsalakay para mahadlangan ang mga pakikipagkasunduan ng mga ito sa mga puwersa ni Pompey sa Gresya. Bago magpatuloy si Caesar na humabol kay Pompey sa Gresya, kailangan niyang alisin muna ang panganib sa kanyang likuran na dala ng malaking hukbo ni Pompey sa Espanya. Sa kanyang pagtungo sa Espanya o Hispania sa buwan ng Hunyo, sinamantala niya ito para dumaan siya sa Roma sa unang pagkakataon pagkatapos ng 9 na taong pagkawala niya roon. Nakipag-ayos siya sa Senado na makipagkita siya sa labas ng syudad noong unang araw ng Abril. Inanyayahan din niya si Marcus Tullius Cicero na pinakiusapan niyang pumunta sa Roma, subalit hindi ito bumigay na pumunta dahil ayaw ni Cicero na gamitin siya ni Caesar sa anumang politikahang pangmanipula nito sa isip niya. Sinabi ni Caesar ang kanyang mga hangarin sa nagpulong ng mga senador at nanghingi siya ng sugong senador na makipag-usap kay Pompey. Subalit walang tumayong umako dahil marahil ay takot silang pag-isipan sila ni Pompey na nang abandonar na sila. Sa mga tao sa syudad, nangako si Caesar na manatiling darating ang supply ng trigo at bawat mamamayan ay tatanggap ng 300 sestertii o sestertius, pera noon ng Roma ito na malaking barya na tanso. Sa kabila ng kagalantehang ipinakita ni Caesar, ang pagtanggap sa kanya ng mga mamamayan sa Roma sa tiyempong iyon ay nanatiling malabnaw. Ito ay dahil marami pa rin ang nakakaalala sa karahasang nangyari sa naunang digmaang sibil sa pagitan nina Marius at Sulla sa taon na 88 hanggat 82 bago kapanahunan ng Panginoon o mula 84 hanggang 82 BC. Noong dumating siya sa templo ni Saturno sa burol ng Capitolino, ang opisyal na nakaestasyon doon para mamahalan ng pera ay nagtangkang depensahan ang tesorerya. Sinabihan niya si Caesar na paglabag sa batas ang pagpasok ni Caesar doon. Sinagot siya ni Caesar na sa mga lalaking may hawak ng espada ay walang batas. Tumanggi pa rin ang opisyal na magpapasok kay Caesar. Pinagdemandahan siya ni Caesar na buksan niya ang pintuan o papatayin siya doon na mismo. Idinagdag pang sinabi ni Caesar sa opisyal, "Kailangan lamang na intindihin mo na mas madali sa aking gawin iyan kaysa sabihin ko pa." Nangyari na binasag ng mga sundalo ni Caesar ang pintuan ng tesorerya dahil dito at binuksan ng opisyal ang aerarium. Sa Roma sa puntong iyon, dahil nagtakbuhan ng umalis ang mga miyembro sa Senado doon, wala nang naglakas loob na nanghadlang kay Caesar doon. Itinayo ni Caesar muli ang kanyang gobyerno doon. Inorganisa niya muli ang Senado at kumuha siya ng supply sa mga kamalig na pampubliko. Ginamit niya doon ang salapi mula sa aerarium o tresorerya ng Kapitolyo. Bago siya umalis sa Roma,
para tumuloy siya sa Espanya o Hispania, nag-ata si Cesar ng kanyang mga legatus na mamuno sa mga lugar ng Roma, Italia, Gaul Cisalpina at Illyricum at mga opisyal na mamamahala ng mga paggawa ng bapor at magtayo ng estasyon sa karagatan ng Adriatico at sa karagatan ng Tirrenia. Si Marcus Aemilius Lepidus ang ginawa niyang praetor sa Roma at si Mark Antony sa Italia, si Gallus Antonius sa Illyria, si Licinius Crassus sa Cisalpina Gaul at si Gaius Curio sa Sicily at Hilagang Aprika. Naglakbay siya at kasamang kanyang hukbo tungong Hispania, subalit naantala siya sa puerto ng Massilia, siyudad na ngayon ng Marseille sa timog ng Pransya. Noong dumating si Cesar doon, nakita niyang sarado at naharangan ang malaking pintuan sa pader na pumaikot sa siyudad at batay sa tala ng kanyang intelihensya, naghanda ang mga mamamayan ng matagalang pagkubkob at nakipag-ayos ng tulong mula sa isang katutubong tribong galit kay Cesar. Nakianib na noon ang mga mamamayang Massilia sa panig ng mga optimates ng Senado na kaanib ni Pompey. Noong nagkagulo ng pamunuan at Senado sa Roma sa Enero, ang mga kabataang aristokratong Masiliote sa Roma ay pinabalik sa Massilia ng Roma para magdala sila ng mensahe. Noong paalis na sila sa Roma, binigyan sila ng instruksyon ng Senado at kasama si Pompey na sabihin nila sa kanilang pamunuan sa Massilia na nararapat nilang kalimutan ng isipin ang nakaraang kagandahang loob sa kanila ni Cesar. Nakinig naman ang mga kabataang ito at pagkatanggap ng mga namumuno doon ng mensahe, pinasarhan nila ang kanilang bayan laban kay Cesar. Nagparating sila doon ng tribong Barbaro, ang tribong Albiki na katutubong nakatira sa bulubundukin sa mataas na bahagi ng Masaya at matagal ng tapat na nakisugpon sa kanila mula sa mga naunang panahon pa. Nangolekta sila ng mais mula sa mga karatig puok at mula sa mga kuta at dinala nila ito sa siyudad. Nagtayo sila ng mga gawaang sandata at kinumpunin nila ang mga depensang pader ng siyudad. Inayos nila ang mga lagusan, napapasok at palabas sa siyudad, at inihanda nila ang kanilang armada. Pinatawag ni Cesar ang sugong konseho o komite ng mga Masiliote na 15 tao at inudyukan niya silang huwag silang magkamaling magpanimula ng alitan. Sa halip ay dapat nilang gayahin ang naging aksyon ng buong Italia at hindi yumukod sa kagustuhan ng nag-iisang tao. Idinagdag niyang isipin nila ang magpakatino sa kanilang pangkalooban. Dinala ng Konsehong 15 ang mensahe ni Cesar sa kanilang Senado. Sumagot ang kanilang Senado kay Cesar na nagsabi, "Naiintindihan namin na ang mga mamamayang Romano ay nahahati sa dalawa. Wala sa aming kapangyarihang magdesisyon na pagpasyahan kung aling panig ang nakahigit na makatarungan. Subalit ang parehong tagaganap sa magkabilang panig, Gnaeus Pompeius at Gaius Caesar, ay kapwa tagapagkaloob at tagapagtangkilik sa aming estado. Ang isa ay opisyal na naggawad sa amin ang mga teritoryo ng Volcae Arecomici at ang Helviae, at ang isa, pagkatapos niyang masugpo ang mga Salie, ay ginawa niya na magbigay buwis ang mga ito sa amin at nadagdagan ang aming pagkakakitaan. Sapagkat sa magkasagayon, patas ang aming pagkakautang na loob sa pareho, inisip namin na dapat na magpakita kami ng patas na kagandahang loob sa pareho at hindi kami dapat tumulong sa isa laban sa kabila o tumanggap ng isa sa kanila sa aming siyudad at daungan." Habang ang pag-uusap na ito ni na Cesar at ng Senadong Masiliote ay nagaganap, dumating si Domitius, nakasama sa panig ni Pompey, na dala ang kanyang mga bapor sa Massilia at siya ay tinanggap ng pamuno ang Massilia. Inilagay pa siyang tagapagpamahala sa siyudad at ipinagkatiwala sa kanya ang enterong pamamahala ng kanilang operasyong militar.
Batay sa pag-uutos ni Domitius, nagpakuha ang mga Masilyote ng mga bapor sa iba-ibang direksyon. Saan man sila nakakita ng sasakyang pangkaragatan, binibihag nila ito at dinadala sa daungan ng Masalya o Masilya. Kinuha nila ang mga pako, kahoy, troso at mga kagamitang pangbarko mula sa mga sasakyang kapos ang kanilang mga kasangkapan para makumpuni at mapaayos ang iba na mas angkop gamitin. Anumang mais na nahanap nila sa mga sasakyang dagat na mga ito ay ipinamigay nila sa publiko at ibang mga probisyon at pagkain ay inimbak nila bilang paghahanda kung sakali man na ang syudad ay makubkob. Dito nakita ni Cesar ang kawalang integridad ng kanyang kausap at ang pagkamapanlinlang ng kanilang mungkahi. Nag-utos si Cesar sa kanyang hukbo na palibutang barikadahan ang syudad. Ipinasakamay ni Cesar ang pagbarikada at pagsugpo dito sa kanyang mga kaalyado sa panahong iyon na sina Gaius Trebonius at Decimus Junius Brutus. Habang kaalyado ni Cesar ang dalawang ito sa mga panahong ito, sila ay magkakaroon muli ng mahalagang papel sa pagkamatay ni Cesar sa hindi malayong hinaharap. Subalit ipagpaliban natin ang puntong iyan at magpatuloy tayo sa mga pangyayari sa kapanahunang 49 bago kapanahunan ng Panginoon o 49 BC. Sa Masilya o Masalya, magiting na ipinagtanggol ng mga mamamayan doon ang siyudad nila laban sa mga pagkubkob ng hukbo ni Cesar. Ang mga mamamayan doon ay matapat noon sa panig ni Pompey na tinawag na optimatis. Bumalik doon ang mga nobilidad na taga roon na bumisita kay Pompey bago umalis si Pompey sa Roma at hinimok nila ang mga mamamayan na suportahan nila ang panig ni Pompey laban kay Cesar. Ayaw naman noon ni Cesar na magngalit siya sa mga tao sa Masalya. Minsan nagkunyari ang mga Masilyote at nagpahiwatig sila ng kanilang maaring pagsuko at naglagdaan ang magkabilang panig ng pansamantalang pagtigil. Subalit pagdating ng gabi, nagkakaroon ng pagsalakay ang magkabilang panig laban sa isa't isa at nahahadlangan ang pagpasok ng mga tauhan ng hukbong Cesar sa loob ng syudad. At sa araw, pinagsisira at pinagsusunog ng mga mamamayan ng Masilya ang mga itinayong tore, kuta at istruktura ng hukbong Cesar. Nauubusan na noon ang mga tao ni Cesar ng kanilang mga gagamiting pangpatayo ng mga pangkubkob na istruktura. Kaya gumawa sila ng rampang na ipagitna sa dalawang magkabilaang makakapal na pader na gawa sa laryo. Napatungan ito ng kahoy na natakpan ng putik para hindi masunog. Naisulong nila ang istrukturang ito sa nakapaligid na makapal na pader ng siyudad ng Masilya. Nakahilera noon sa dagat ang armada ni Cesar at walang makalusot doon na manguha ng probisyon mula sa dagat. Hindi naglaon at ang mga tao sa loob ng siyudad ay nagdusa. Nagdudurusa na sila sa sakit at nauubusan na sila ng naipon nilang pagkain na inestima nilang magtatagal ng hanggang 6 na buwan. Muling nanghiling ng pansamantalang pagtigil ang mga mamamayan at nag-alok sila ng pagsukong totohanan na. Pagkahabili ni Cesar sa sitwasyon sa Masilya kina Trebonius para sa pagkubkob sa syudad at si Decimus para sa armada, nagtungo si Cesar sa Hispania Quiterior na ngayon ay rehiyon na ng silangang pampang ng Iberia hanggang sa Cartagena sa bandang Murcia sa Espanya. Nagtungo siya doon para patibayin ang 3 lehyon ng kanyang hukbo na ipinaabanse niya doon bilang pangunang gwardiya sa ilalim ng isang legatus niya na si Quintus Fabius Maximus. Sinakop ni Quintus Fabius Maximus ang ilang daanan sa bulubundukin ng Pyrenees at noong nadagdagan ng 3 lehyon ang kanyang puwersa, siya'y pumasok sa peninsula. Ang mga alagad ni Pompey na pinamunuan ni Lucius Afranius at Marcus Petreius
ay nagkampo sa isang burol sa timog na bahagi ng siyudad ng Ilerda na ngayon ay Lleida na sa Catalano at Lerida sa Espanyol. Ito'y bayan sa hilagang silangang bahagi ng Espanya sa kanlurang tagiliran ng ilog Sicoris o Segre na sa ngayon. Sina Afranius at Petreios ang nakakagamit sa lupa at tubig sa silangang bahagi ng ilog sa pamamagitan ng isang tulay na bato. Samantalang si Fabius, ang kanyang hukbo na nasa silangang bahagi ng ilog ay naggawa ng 2 tulay na gawa sa kahoy at patawid ang mga ito sa mas nakakataas na bahagi ng ilog mula sa Ilerda. Noong natapos ni na Fabius ang kanilang ginagawang mga tulay, nagkampo sila sa kanlurang pampang ng ilog. Subalit dahil inubos na ng mga alagad ni Pompey ang mga maaring makuhang supply ni na Fabius sa kanlurang pampang, kinailangang tumawid sa ilog ang kanyang mga tauhan para makahanap sila ng probisyon. Sa buwan ng Hunyo, nagkaroon ng labanan sa Ilerda. Nagharapan ang pwersa ni Julius Caesar at ang pwersang Espanyol ni Pompey. Nagkaroon ng mga sagupaan kapag nagtatagpo ang kabalyeryang Pompey at kabalyeryang Caesar sa ilalim ni Fabius sa parehong lugar. Sa isa sa mga misyong pagngalap ng probisyon, pagkatapos na makatawid sa tulay ang 2 lehyon ni Fabius, ang tulay na ginamit nila ay tinangay ng agos ng ilog. Ang mga nasirang mga bahagi ng tulay ay naglutangan sa Ilerda. Dito nagpasya si Afranius ng hukbong Pompey na pamunuan niyang isulong ang 4 sa kanyang lehyon ng mga sundalo na tumawid sa ilog na dadaan sila sa tulay na bato. Ang pakay ay salakayin ang napag-iwan ng 2 lehyon doon ng hukbong Caesar sa ilalim ni Fabius. Ang commander ng 2 naiwanang lehyong Caesar ay si Lucius Plancus. Nagpwesto siya sa isang malapit na burol kung saan sila sinalakay para sukulin ng hukbong Pompey. Nailigtas lamang ang hukbo niya noong biglang dumating ang naunang 2 lehyon ni Fabius na tumawid pabalik na dumaan sa kabilang tulay na kahoy. Noong dumating si Caesar, kinuha niya ang pamunuan ng hukbo kay Fabius. Pinagsikapan ni Caesar na makapagtayo sila ng kampo sa lugar na may layong 400 hakbang magmula sa paanan ng bundok kung saan nagkampo ang hukbo ni Pompey. Nang hamon ang mga mandirigmang panig Pompey na hawak ni Afranius, subalit tumanggi si Caesar. Magpagayunman, naghanda pa rin ang 2 hanay ng kanyang lehyon, ang lehyon na Hastati at lehyong Principes sa formasyon ng bakbakan, habang ang pangatlong hanay, ang lehyon na Triarii, ay pinaghukay niya ng malapad na kanal sa likod ng mga hanay at hindi nakikita. Sa gabi, pinagpahinga niya ang kanyang army sa hinukay nilang pagkublian, subalit sila'y nanatiling alerto at handang umaksyon o lumaban sa anumang oras. Kinabukasan, tinapos nila ang kanal at ang sandigang pader na magsisilbing depensa ng kanilang kampo. Habang isinasagawa ng hukbo ang kanilang trabaho, pinagwardya ni Caesar ang malaking bahagi ng kanyang pwersa. Inatasan niya silang magbantay at mag-ilap na magmanman. Ang hukbong Pompey ay mga kalahating milya ang layo nila sa labas ng Ilerda, kung saan naroon ang karamihan ng kanilang probisyon. Mula sa Ilerda hanggang sa pinagkampuhan ng hukbo ni Pompey na hawak ni Petreios at Afranius ay mayroong maliit na burol sa pagitan. Ipinasya ni Caesar na subukin niyang dakipin ang nakapagitang burol. Ang plano ay kubkubin niya ito at hatiin niya ang posisyon ng hukbong Pompey ng kalahati at sa gayon ay mapuputol niya ang komunikasyon ng kaaway sa bayan at sa tulay. Ang maliit na burol na iyon ay siyang naging punto ng tagisan. Parehong nagpadala ang magkabilaang panig ng kanilang hukbo sa burol na iyon at naunang umukupa ang hukbong Pompey. Naunahan ng nakararaming hukbo ni Pompey ang hukbo ni Caesar. Nangyari ang sagupaan
at napilitang nagbigay ang hukbong Cesar at umatras sila pabalik sa kanilang kampo. Nadagdagan ang sagupaang nangyari na nagtagal ng ilang oras at parehong kampo ay dumanas ng pagkabawas ng kanilang hukbo. Ang mga unos sa tagsibol ay karaniwang nang tutunaw ng niyebe mula sa bundok at ito'y nagiging baha. Dahil sa mababa ang kinatatayuan ng kampo ng hukbong Cesar, nabaha ang mga ito at hindi sila makaalpas na maghanap ng makain. Nagkaroon ng kagutuman at sakit sa kampo ni Cesar. Noong bumaba ang baha ng ilog na si Coris na sanga ng ilog Ebro, nang hukay ng malalim na imburnal ang hukbo ni Cesar para doon nila ilihis ang tubig sa ilog. Napilitang inabandonar ni na Petreios at Afranius ng hukbong Pompey ang kanilang kampo at ang siyudad ng Ilerda. Umatras sila patungong Hispanya para sumanib sa pangalawang army ng Republika Romano at panig ni Pompey na hawak ni Marcus Terentius Varro na tinatawag minsang Varro Retinus. Sa ibang dako, nagpatawid si Cesar ng kanyang kabalyerya sa kabilang pampang at noong tumango ang kanyang impanterya, pinatawid niya sa tubig na hanggang balikat noon ang pangunahing bahagi ng hukbo, ang kanyang lehyon. Nag-utos si Cesar na habulin nila ang hukbong Pompey. Nahabol ng kanyang mga tauhan ang pangkat na bantay sa likuran ng umalis na arming Pompey ng Republika at nagpakunyari si Cesar na umatras ang hukbo at naharangan nila ang landas na dinatahak ng hukbong Pompey. Nagkampo na naman ang magkaaway na hukbo ng malapit sa isa't isa at ito'y nauwi sa paghalubilo ng mga tauhan sa magkabilaang panig. Nagalit si Petreios at pinabihag at pinapatay niya ang mga tauhan ni Cesar na naligaw o napapapunta sa malapit sa kampo ng hukbong Pompey. Pagkatapos nito, ang hukbong Republika at hukbong Pompey ay lumipat patungo sa direksyon ng Ilerda at doon sa kanilang bagong kampo ay kinulob sila ng hukbong Cesar. Noong dumating ang huling araw ng Hulyo, lubos na noong nakubkob ang kampo ni na Petreios at Afranius. Nang hingi ng kondisyon ng pagsuko si Petreios kay Cesar sa harap ng magkabilang hukbo. Tinanggap ni Cesar ang pagsuko ng 5 lehyong Pompey na noon ay nagpapasalamat na hindi nila kailanganing kalabanin ang hukbo ni Cesar na kapwa nilang mga Romano at dati-rati nilang mga kasakasama sa mga nakaraang bakbakan ang mga sundalo. Tiniwalag ni Cesar ang mga ito at pinayagan niya silang umalis sa Espanya at magbalikan sa kanilang mga bayan sa kondisyon na hindi sila makikisugpon muli sa army ni Pompey. Subalit, malalaman sa mga susunod na pangyayari sa darating na mga kabanata na hindi sumunod ang ibang mga opisyal sa kasunduan. Nagtipon sina Afranius at Petreios ng lupon ng mga sundalong tapat sa kanila at lumayag sila tungong Epirus para doon ay sumama sila kay Pompey. Agad na tinanggap ni Pompey ang lupon ni Afranius na sadyang minamahalaga ng mga opisyal ng Republika at isinali niya sila sa hukbong Republika. Bagaman hindi naging aktibong mamuno si Afranius sa mga darating noon na mga enkwentro laban sa puwersang Cesar, kasama siya sa puwersang Republikano. Mangyari lamang natandaan na ang puwersang Republikano at puwersang Pompey ay iisa. Pagkatapos ng pagsuko ni Afranius at Petreios ng hukbong Pompey, binalingan ni Cesar ang dati niyang kaibigan na si Marcus Terentius Varro sa Hispania o Espanya na noon ay siyang pamunuan ng 2 lehyon doon. Gusto ni Varro noon ang manatiling matapat kay Pompey dahil iyon ang karapat-dapat at marangal na mangyari dahil siya ay prominenteng kasapi ng Senadong Romano at tagasulong ng Republika. Ang pagpili niya sa panig ni Pompey ay sa mata ng batas noon ay siyang wagas na maisagawa para mapreserba ang Republika at ang nakatayo na nitong batasan at alituntunin. Subalit ang mga mamamayan at mga tauhan ng kanyang hukbo ay lahat ay pumanig kay Cesar.
Wala pa man noong nangyaring enkwentro, umalsa na ang isang lehyon ni Varro sa bayan ng Cadiz at ang pag-alsa ay dahil pabor sila kay Cesar. Anumang pagsikap noon ni Varro na mangbuo ng hukbo na maayos at nagkakaisa para tumungo sa Gresya at sumanib kay Pompey ay imposible nang mangyari. At dahil hindi siya makapagdepensa at dahil hindi niya makayanang madala sa Gresya ang natitira niyang tauhan sa hukbo, nagpadala si Varro ng mensahe kay Cesar na siya ay susuko. Sa buwan ng Agosto, Setyembre, pinal ng sumuko si Varro sa Hispania Ulterior na sa ngayon ay rehiyong kinabibilangan na ng Andalusia, Extremadura, Timog Leon at Portugal. Sa pagsuko ni Varro ng Persang Republika at hukbong Pompey, napatibay ang kontrol ni Cesar sa Hispania o Espanya. Inatasan ni Cesar si Quintus Cassius Longinos na maging gobernador ng Hispania Ulterior o Malayong Espanya. Iniwanan niya si Cassius Longinos ng 4 na lehyon ng mga sundalo. Matapos iniwan ni Cesar ang lugar ng Hispania sa pamamahala ni Quintus Cassius Longinos na hindi niya inasahang maging mabagsik at mapanupil, bumalik si Cesar sa Massalia. Dito nagtatapos ang ating kabanata hanggang sa susunod na kabanata.